Hayaan mo na yan. Patay na siguro. Baka madamay ka pa. Wala ka namang pambayad ng abogado. Ang malamig na hangin ng Quiapo, bago mag-umaga, ay tila matalim na patalim na humihiwa sa manipis at kupas na blusa ni Tala. Sa kanyang nanginginig at magaspang na palad, mahigpit niyang hawak ang mga barya at gusot na papel. Amoy mantika, bawang at puyat ang mga perang iyon. Ang huling kinita mula sa naubos na kaldero ng arroz caldo. Para sa iba, isa lamang itong barya. Ngunit para kay Tala, ito ang hininga ni Nico. Ito ang pambili ng inhaler na magtatawid sa buhay ng kanyang kaisa-isang kapatid. Ngunit sa kanyang paanan, sa ibabaw ng marumi at basag na semento, nakabulagta ang isang lalaki. Ang kanyang mamahaling kurbata at sapatos na gawa sa pinungkatad ay sumisigaw ng karangyaan. Isang nakakapasong kabalintunaan sa madilim at mabahong eskinita. Ang mamahaling halimuyak ng dayuhang pabango ay unti-unting nilalamon ng malansang amoy ng sariwang dugo na umaagos mula sa kanyang tagiliran na ngayon ay tahimik na bumabalot sa dulo ng sirang sapatos ni Tala. Ang lalaking nagbigay ng malupit na babala ay nagmamadaling naglakad palayo. Ang mga yabag ng kanyang sapatos ay tuluyang nilamon ng anino ng syudad. Iniiwan si Tala sa isang nakakabinging katahimikan. Diyos ko, isang bulong na halos hindi nakawala sa mga labi ni Tala. Ganito na lang ba ang halaga ng buhay? Ang tanong ay bumigat sa kanyang dibdib. Nag-iiwan ng matinding kirot na halos hindi niya maipaliwanag. Ang mga taong kasalo, marahil ng lalaking iyon sa marangyang pamumuhay, mamahaling alak at mga lugar na hindi kailanman maaabot ni Tala, ay tila siya ring mga taong naglagay sa kanya sa isang sitwasyong puno ng hirap at kawalang katarungan. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya kung gaano kalalim ang agwat ng mundo na kanyang ginagalawan. Habang si Tala, na nagbibilang ng butil ng bigas para hindi magutom ang kapatid kinabukasan, ang naiwang nakatitig sa dugo ang biktima. Maari siyang tumalikod, isang hakbang palayo, at maililigtas niya ang perang hawak niya para kay Nico. Ngunit ang mahina at paos na pag-angat ng dibdib ng estranghero ay tila isang bakal na pumulupot sa kanyang binti at pumigil sa kanyang paglisan. Wala siyang inaksayang luha o tili. Buong lakas niyang iniangat ang mabigat na katawan ng lalaki. Ang bawat kalamnan sa kanyang maliliit na braso ay tila mapupunit habang isinasakay niya ang estranghero sa kanyang lumang kariton na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy. Ang bigat ng lalaki ay nagpabigat lalo sa kanyang pasanin, isang pabigat na maaaring sumira sa kinabukasan nilang magkapatid. Sa loob ng maliit at masikip na klinika ni Dr. Teresa, ang nakakapasong liwanag ng puting bumbilya ay naglantad sa dumi at kalunos-lunos na kalagayan nilang dalawa. Ang matapang na amoy ng chemical na panlinis ay humapdi sa ilong ni Tala. Pilit na pinapatay ang amoy ng kalawang mula sa dugo na dumikit na sa kanyang damit. Tala, he's losing too much blood. Kailangan ko ng cash para maibili siya ng emergency supplies ngayon din kung gusto nating umabot siya ng umaga. Wala na akong sapat na stock dito. Wika ni Dr. Teresa, ang boses ay puno ng pagmamadali at pakiusap. Ang lamig ay mabilis na gumapang mula sa mga talampakan ni Tala paakyat sa kanyang gulugod. Ang pakiramdam ng labis na hiya at kawalan ng magagawa ay tila malaking bato na dumagan sa kanyang lalamunan. Hindi siya makaiyak dahil ang sakit ay masyadong malalim para palayain ng ordinaryong luha. Dahan-dahan, bumukas ang kanyang nanginginig na kamao. Ang mga gusot na pera, ang pinaghirapang barya na may bakas pa ng pawis at mantika, ay tahimik niyang inilapag sa malamig at makintab na sementadong mesa ng klinika. Ito ang tanging yaman niya. Ang perang pambilisana ng hangin para sa kanyang kadugo ay ibinayad niya para sa hininga ng isang taong hindi niya kilala. Habang pinapanood niyang kunin ng doktor ang pera, ang pag-asa sa kanyang dibdib
ay tila nadurog at naging abo. Ang paglalakad pabalik sa inuupahang silid ay tila walang katapusan. Ang sako ng lumang tinapay na bitbit niya ay tila walang silbi. Isang mapait na paalala ng kanyang kapalpakan bilang isang ate. Nang hawakan niya ang magaspang na hamba ng kanilang pinto at itulak ito papasok, walang bungad na pagbati ang sumalubong sa kanya. Isang tanawin ang tuluyang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang manipis na katawan ni Nico ay nakakubog sa sahig na gawa sa nabulok na kahoy. Ang kanyang balikat ay mabilis na umaangat at bumabagsak ng walang kontrol. Ang kanyang lalamunan ay lumilikha ng paos at garalgal na pag-agaw sa hangin. Isang desperadong pakikibaka upang manatiling buhay, ngunit walang hanging pumapasok. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, naghahanap ng tulong mula sa kanyang ate. Nakakarating lamang. Walang gamot, walang pera. Ang pagmamahal at habag ni Tala para sa isang estranghero ay naging mitya ng unti-unting pagpatay sa kanyang sariling kapatid. Ang pagbagsak ng mga tuhod ni Tala sa magaspang at nabulok na tabla ng sahig ay nag-iwan ng manhid na sakit. Ngunit wala itong binatbat sa matinding pagyayelo ng kanyang buong pagkatao. Walang inaksayang segundo ang kanyang mga nanginginig na kamay. Pilit niyang hinagod ang dibdib ng kapatid gamit ang kaisa-isang botelya ng murang langis na amoy eucalyptus. Isang matapang ngunit murang pampainit na pilit pinupunan ang kakulangan ng totoong gamot. Ang malamig na pawis ay namumuo sa noo ni Nico. Ang kanyang mga labi ay unti-unting nawawalan ng kulay. Sa bawat pag-angat ng kanyang buto-butong dibdib, tila may pinipunit na laman sa loob ng kanyang baga. Sa gilid ng paningin ni Tala, naroon ang walang lamang lalagyan ng inhaler na gumulong sa siwang ng kahoy. Isang piraso ng plastik na naglalaman sana ng kaligtasan ng kanyang kapatid, kung hindi lang niya ibinigay ang kanyang kahuli-hulihang barya sa isang estranghero. Ang bigat ng paninisisi sa sarili ay tila asidong sumusunog sa kanyang lalamunan. Ito ba ang napala ng pagiging mabuti? Tama bang ipagpalit ko ang hangin ng sarili kong dugo para sa hininga ng isang mayaman na hindi ko naman kilala? Sa buong magdamag, ang tanging nagawa ni Tala ay yakapin ang kapatid, ipasa ang init ng kanyang sariling katawan at manalangin sa isang kalangitan na tila laging bingi sa mga daing ng mahihirap. Nang sumilip ang maputlang liwanag ng araw sa butas-butas nilang bubong, nakatulog na si Nico dahil sa labis na pagkapagod ng kanyang katawan sa pakikipaglaban para sa hangin. Bago pa man tuluyang magising ang bata, nilisan ni Tala ang silid upang bumalik sa klinika. Kailangan niyang malaman kung ang buhay na pinagpalitan niya ng kaligtasan ng kapatid ay nanatili pang humihinga. Sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng matapang na kemikal na panlinis sa loob ng maliit na pasilidad. Ang estrangherong lalaki ay nakahiga pa rin sa makipot na kama, namumutla, ngunit ang dibdib ay payapa ng umaangat baba. Ligtas ito. Ngunit ang mukha ni Dr. Teresa ay hindi nagpapakita ng kaginhawaan. Hinila ng doktora si Tala sa isang madilim na sulok ng pasilyo, malayo sa pandinig ng sinuman. Tala, hindi ito simpleng hit and run o pambubugbog sa eskinita. Pabulong ngunit mabilis na pahayag ni Dr. Teresa. Ang mga mata ay puno ng pagkabahala. I ran some discrete tests sa blood sample niya. May trace ng isang rare na lason. Someone tried to shut his organs down slowly para magmukhang inatake sa puso bago siya tuluyang itinapon sa labas. This was a targeted execution. Ang mga salitang iyon ay nagpatayo ng mga balahibo sa batok ni Tala. Ang lalaking ito ay hindi biktima ng ordinaryong hold-up. Siya ay isang target. Ano ang narinig o nalaman ng taong ito na nag-udyok sa kanyang mga kaaway na lasunin siya ng palihim? Habang nababalot ng takot ang maliit na klinika, sa kabilang dulo ng Maynila, ang hangin ay amoy mamahaling kape at pinong katad. Sa loob ng naglalakihang salamin ng Villarreal Cargo Headquarters, ang lamig ng aircon
ay hindi kayang palamigin ang tensyon. Nakatayo si Severino sa dulo ng mahabang mesa ng boardroom. Ang muka ay isang perpektong maskara ng kalungkutan at profesionalismo. We have checked all his usual routes and properties. Wala pa rin si Chairman Tadeo. Wika ni Sev. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong laso ng manipulasyon. We cannot let the stakeholders panic. Kailangan nating ihanda ang kumpanya para sa pinakamalalang balita. The company must survive kahit wala na ang nagtayo nito. Ilang milya ang layo mula sa maluhong silid na yon, nakatitig si Tala sa isang lumang telebisyon na nakasabit sa pader ng klinika. Ang garalgal na tunog ng speaker nito ay biglang napuno ng isang pamilyar na balita. Sa screen, lumitaw ang isang ginang na nakasuot ng itim na blusang sutla, napakagara upang tawaging damit pagluluksa. Ang kanyang buhok ay walang gusot at ang kanyang mga perlas sa leeg ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng kamera. Si Doña Milagros ay marahang nagpunas ng luha gamit ang isang telang puntas, humihikbi sa harap ng mga mamamahayag. Ang aking bayaw. Si Don Tadeo ay hindi pa nakakauwi. Kami ay nangangamba sa kanyang buhay, ngunit mananatiling matatag ang pamilya Villarreal sa pagsubok na ito. Wika ng ginang sa telebisyon, ang boses ay puno ng pighati, ngunit ang mga mata ay matalim na parang kumikinang na patalim. Napalunok si Tala, ang pakiramdam ng labis na panganib ay mabilis na gumapang sa kanyang dibdib. Ang babaeng umiiyak sa telebisyon at umaangkin sa kapangyarihan ay naghahanap ng isang patay na katawan, at ang patay na katawang yon ay kasalukuyang natutulog sa kabilang kwarto. Hinihinga ang hangin na sana ay para kay Nico. Ang biglaang pag-ungol mula sa likod ng manipis na kurtinang plastik ay pumutol sa panonood ni Tala sa telebisyon. Mabilis siyang pumasok sa loob. Ang lalaking kilala na niya ngayon bilang Don Tadeo Villarreal ay nakabukas na ang mga mata. Ang kanyang tingin ay malikot, puno ng kalituhan, at ang pawis ay bumabakas sa kanyang namumutlang noo. Ngunit wala sa mga mata nito ang matalim na awtoridad ng isang bilyonaryo. Wala itong maalala. Ang lason ay hindi lamang sumira sa kanyang katawan, kundi pansamantalang ninakaw ang kanyang alaala. Iniiwan siyang tila isang natatakot na bata sa katawan ng isang malakas na lalaki. Kailangan natin siyang itago. Kapag nalaman ng mga naghahanap sa kanya na narito siya, pare-pareho tayong mamamatay. Pabulong na tagubilin ni Dr. Teresa habang mabilis na inilalabas ang isang lumang uniforme ng janitress mula sa aparador. Ibinigay niya ito kay Tala. Ang magiging papel ng dalaga ay hindi na lamang isang tagapagligtas, kundi isang tagapaglinis upang itago ang presensya ng isang buhay na patay. Hindi pa man nakakapagpalit ng maayos si Tala, ang kalmado at tahimik na hangin ng klinika ay biglang napunit. Ang matapang na amoy ng jasmine at musk, isang uri ng pabangong ginagawa lamang sa Europa at nagkakahalaga ng higit pa sa isang taong kita ni Tala, ay mabilis na nilamon ang amoy ng alkohol at gamot sa loob ng silid. Bumukas ang salamin na pinto ng klinika. Pumasok ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit na sinusundan ng isang bulto na nagpapaliit sa espasyo ng maliit na pasilidad. Si Doña Milagros, wala na ang mga luhang nakita ni Tala sa telebisyon kani-kanina lang. Ang mukha ng ginang ay kasing lamig ng marmol at ang kanyang mga mata ay tila nag-iimbentaryo sa bawat sulok ng maruming klinika. Kasama ng ginang ay si Sev, tahimik sumusuri at laging nakamasid sa likuran nito. Good morning, Doktora. We are doing a thorough sweep of all private clinics sa area na ito. We are looking for my brother-in-law, Don Tadeo. Baka may dinalang pasyente rito na kahawig niya noong madaling araw. Ang boses ni Milagros ay malambot, mayaman sa edukasyon, ngunit ang bawat salita ay may nakatagong bigat na nagbabanta. Nagtago si Tala sa likod ng counter. Ang kanyang mga kamay na nakasuot ng malalaking guwantes na guma ay nakahawak ng mahigpit sa hawakan ng mop.
Ang kanyang puso ay kumakalabog ng napakalakas. Iniisip na baka marinig ito ng mga bisita. Sa loob ng kwarto, kalahating metro lamang ang layo mula kay Milagros. Naroon si Tadeo, isang pag-ubo lang ng lalaki. Tapos na ang lahat. Wala po, ma'am. Mostly mga kaso ng ubo at lagnat lang ng mga taga-squatter ang tinatanggap namin mula kagabi. Kalmadong pagsisinungaling ni Dr. Teresa. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Naglakad-lakad si Milagros, ang tunog ng kanyang matong na sapatos ay parang paghampas ng martilyo sa sahig. Tumigil siya nang malapit sa kurtinang plastik. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Hinawakan niya ang dulo ng tela. Sa sandaling iyon, ang hangin sa baga ni Tala ay tila naubos. Biglang dumulas mula sa balikat ng ginang ang isang napakanipis at mamahaling silk scarf. Bumagsak ito sa ibabaw ng basa at maruming sahig na kalilinis lang ni Tala gamit ang mabahong tubig mula sa timba. Napakunot ang noo ni Milagros, nandiri sa paglapat ng kanyang gamit sa putik. Lumingon siya kay Tala na ngayon ay nakaluhod sa sahig habang pilit na pinipiga ang basahan. Ang tingin ng ginang ay tila tumatagos sa kaluluwa ng dalaga, isang tingin na puno ng habag, ngunit may halong malalim na pagkutya. "You there?" tawag ni Milagros. Ang tono ay ginawang matamis, ngunit nangiinsulto. "Pulutin mo nga yan." Walang salita. Dahan-dahang gumapang si Tala. Ang kanyang mga tuhod ay dumikit sa maruming tubig. Gamit ang kanyang mga kamay na nababalot ng bula ng sabon at dumi ng sapatos ng ibang tao, maingat niyang inangat ang mamahaling tela. Ang kalakip na pandidiri sa mukha ng ginang ay hindi na itinago nang iabot ni Tala ang panyo. Hindi ito kinuha ni Milagros. Sa halip, hinayaan niyang nakalawit ang kamay ng dalaga. Alam mo, Ineng, minsan ang mga bagay na nahuhulog sa putik ay hindi na dapat pang pinupulot. Nababahiran na ito ng dumi na hindi na kailanman matatanggal. Makahulog ang wika ni Milagros, nakatingin ng diretso sa mga mata ni Tala. Isang malinaw na babala para sa sino mang sumubok manghimasok sa mundong hindi nila kinabibilangan. Bago pa man makasagot si Tala, binuksan ni Milagros ang kanyang mamahaling bag. Kumuha siya ng ilang malalutong na ₱1,000. Inipit niya ang pera sa bulsa ng lumang apron ng dalaga. "Keep the scarf. Ibenta mo kung gusto mo. At ito, pambili ng mas magandang sabon. Wala ka namang mapapala sa pagtulong sa mga taong wala namang maibibigay sa'yo, di ba?" Nakangiting wika ng ginang. Isang ngiti na tila lason na binabalot ng tsokolate. Tumalikod si Milagros at tuluyang nilisan ng klinika kasama si Sev. Naiwang nakaluhod si Tala. Ang lamig ng sahig ay tumagos sa kanyang buto, ngunit ang init ng galit sa kanyang dibdib ay nagsisimula ng magliyab. Ang linyang ibinagsak ng ginang ay hindi lang para sa panyo. Kinukutya nito ang kalagayan niya, ang pagiging mahirap na madaling bayaran para manahimik. Ang pera sa kanyang bulsa ay tila nag-aapoy na uling, ngunit bago niya ito itapon pabalik, isang mahinang boses ang narinig niya mula sa loob ng kwarto. "Sssss." Ungol ng lalaking nag-umpisang manumbalik ang alaala mula sa lason. Traidor." Ang usap-usapan sa makipot at madilim na eskinita ng Quiapo ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa apoy na tumutupok sa mga barong-barong. Nang lisanin ni Tala ang klinika upang silipin ang kalagayan ni Nico, agad niyang naramdaman ang pagbabago sa ihip ng hangin. Wala na ang mga pamilyar na bati ng mga tindera ng gulay. Sa halip, sinalubong siya ng mga matang matalim na sumusuri, mga labing palihim na bumubulong, at mga ngiting puno ng malisya. Ang amoy ng bulok na estero ay tila mas sumangsang nang marinig niya ang sadyang pinarinig na boses ng isang kapitbahay mula sa tindahan. Kaya pala, hindi na naglalako ng lugaw. May nakabingwit na pala ng mayamang asendero. Nakakahiya. Akala mo, kung sinong malinis at marangal, yun pala kumakapit din sa patalim para umasenso.
Ang mga salitang iyon ay tila mga aspiling itinurok ng malalim sa dibdib ni Tala. Ang dangalang kaisa-isang yaman na hindi kayang manakaw sa isang mahirap, ngunit sa isang iglap, tinapakan ito ng mga taong hindi man lang alam ang buong katotohanan. Ang bigat ng hiya, ang matinding pagkapahiya sa harap ng lipunan ay tila isang makapal na kumot na sumasakal sa kanyang lalamunan. Nang itulak niya ang nakakiling na pinto ng kanilang inuupahang kwarto, isang hindi pangkaraniwang tanawin ang naghihintay sa kanya. Sa ibabaw ng kanilang sira-sirang mesa na pinagtagpi ng pako at alambre, nakapatong ang malalaking kahon. May mga nakahilerang mamahaling gatas na imported, mga dilatang karne na hindi mabibili sa palengke, at higit sa lahat, mga mamahaling gamot at inhaler para sa hika. Sa gitna ng mga ito ay isang maliit na sobrang may pabango ng jasmine at musk, ang parehong nakakapasong amoy ng ginang na dumalaw sa klinika. Nakasulat sa makapal at magarang papel, "For your brother's health, a small token of goodwill para sa mga taong marunong lumugar." Doña Milagros, hindi ito tulong, ito ay isang banta, isang tahasang mensahe na alam ng ginang kung saan siya nakatira, kung sino ang kanyang kahinaan, at kung gaano kadali silang durugin. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga kahon na ito ng lantaran sa gitna ng iskinita, sinadya ni Milagros na sirain ang reputasyon ni Tala. Pinagmukha siyang isang babaeng nagbenta ng sarili kapalit ng karangyaan. Wala nang maniniwala sa isang bayarang babae kung sakaling magsalita siya tungkol sa tagapagmana ng mga Villarreal. "Ate," mahinang tawag ni Nico. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa makintab na lata ng gatas, mga matang matagal nang sanay sa pilit na pagpapalipas ng gutom. "Pwede ba nating inumin yan? Kahit isang baso lang." Ang inosenteng tanong ng bata ay tila martilyong dumurog sa puso ni Tala. Ang sikmura niya ay nag-aalboroto, hindi dahil sa gutom, kundi sa tindi ng pandidiri. Ganito ba nila gustong bilhin ang kanyang katahimikan? Sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanyang kapatid ng mga mumo mula sa kanilang maruming yaman? Lumapit si Tala sa mesa. Nanginginig ang kanyang mga panga habang dinadampot ang pinakamalaking lata ng mamahaling gatas. Hindi siya sumagot kay Nico. Sa halip, naglakad siya palabas ng pinto, bit-bit ang lata. Nakasunod ang mga mapanghusgang tingin ng mga kapitbahay habang tumigil siya sa gilid ng bukas na kanal. Walang pag-aalinlangang binuksan ni Tala ang selyo ng lata. Ibinaligtad niya ito. Ang purong puti at malapot na likido ay mabilis na umagos pababa, tuluyang humalo sa itim, mabaho, at umaalon na burak ng estero. Ang amoy ng matamis na vanila ay nilamon ng nabubulok na basura. Ang mga tsismosa sa paligid ay napasinghap, nanlaki ang mga mata sa paghihinayang sa sayang na biyaya. Ngunit para kay Tala, iyon ang pinakamalinaw niyang sagot. Maaaring kumakalam ang kanilang sikmura, ngunit hindi kailanman lalamunin ng kanyang kapatid ang laso ng pagkaawa na nagmula sa mga taong pumatay sa kanilang kapwa. Pagtulo ng huling patak ng gatas, ibinagsak ni Tala ang walang lamang lata sa semento at taas noong naglakad pabalik sa loob. Ang kanyang luha ay natuyo bago pa man pumatak. Kinagabihan, nang makabalik siya sa klinika, ang paligid ay balot ng tensyon. Sa loob ng madilim na kwarto, nakaupo na si Don Tadeo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa manipis na kumot. Ang mga ugat sa kanyang braso ay litaw na litaw. Wala na ang kalituhan sa kanyang mga mata. Sa halip, pumalit ang isang malamig at nakakapasong galit. Tumingala ang bilyonaryo nang makita si Tala. Ang kanyang boses, bagaman paos, ay nagdadala ng kapangyarihang matagal nang nakabaon. Ang pantalan sa nabotas, bulong ni Tadeo, ang bawat salita ay may dalang bigat ng katotohanan. Hindi nila ako nilason para lang sa pwesto. Ibebenta ni Sev ang pantalan sa mga banyaga ngayong linggo at ipapasa nila ang bilyong utang
sa mga pangalan ng mga trabahador. Kailangan ko ng mga dokumento at kailangan ko ang tulong mo. Ang balita tungkol sa pagtatapon ni Tala ng mamahaling gatas sa kanal ay hindi nakatakas sa pandinig ng mga mata at tainga ni Doña Milagros na nakakalat sa Quiapo. Kung inakala ni Tala na ang kanyang pagtanggi ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan, doon siya nagkamali. Ang pagmamalaki ng isang mahirap ay laging may katumbas na matinding parusa sa mata ng mga taong sanay na laging nasusunod. Kinabukasan, hindi umuwi si Nico mula sa paaralan. Imbes na pumasok sa klase, natagpuan ni Tala ang kanyang kapatid na nakaupo sa malamig na semento ng lumang parke, malayo sa kanilang eskinita. Ang uniforme ni Nico ay nabahiran ng putik at ang kanyang tuhod ay may gasgas. Sa kanyang paanan, nagkalat ang mga pahina ng kanyang notebook na pinunit ng mga kaklase. Ang mga salitang kapatid ng bayaran at palamunin ng mayaman ay nakasulat gamit ang makapal na pulang marker sa bawat pahina. Ngunit hindi ang mga salitang iyon ang nagpatigil sa mundo ni Tala. Ang dibdib ni Nico ay umaangat at bumabagsak sa mabilis at hindi natural na ritmo. Ang tunog ng kanyang paghinga ay parang sirang plauta, garalgal, hirap, at may kasamang matinis na sipol sa bawat paghigop ng hangin. Inatake na naman siya ng hika, mas malala kaysa noon, dahil sa matinding stress at pagtakbo palayo sa mga nang-aasar sa kanya. Nico! Bulalas ni Tala, mabilis na lumuhod at inalalayan ang bumabagsak na katawan ng kapatid. Wala siyang inhaler, wala siyang pera. Ang tanging paraan ay isuugod ito sa pampublikong ospital at umasang tatanggapin sila kahit walang paunang bayad. Subalit nang makarating sila sa emergency room matapos ang mahabang paglalakad habang karga ang binatilyo, sumalubong sa kanila ang isang malamig na realidad. Pasensya na, miss. Na-flag ang pangalan nyo sa system kaninang umaga. May utos mula sa Municipal Health Office na i-hold ang free medical assistance sa pamilya nyo dahil sa isang pending background check sa social services. Wika ng nurse sa counter. Hindi makatingin ng diretso kay Tala. Background check. Isang salitang ginamit upang takpan ang katotohanan ng may isang malakas na kamay na kumukontrol sa lahat. Pinutol ni Milagros ang natitirang linya ng buhay ni Nico para pilitin si Tala na lumuhod at magmakaawa. Sa tulong muli ni Dr. Teresa na naglabas ng sariling pera mula sa kanyang bulsa, nabigyan ng emergency oxygen at nebulizer si Nico sa maliit na klinika. Habang pinapanood ni Tala ang usok ng gamot na pumapasok sa maskara ng kanyang natutulog na kapatid, pakiramdam niya ay unti-unting namamatay ang kanyang sariling kaluluwa. Ang kanyang pagiging matigasin ay nagdulot ng panganib sa nag-iisang taong mahalaga sa kanya. Hindi na siya pwedeng maghintay at maging biktima. Nang hapong yon, gamit ang isang lumang ID ng delivery rider na hiniram niya sa isang kakilala, nakapasok si Tala sa service entrance ng naglalakihang Villarreal Cargo Headquarters. Ang dahilan niya ay upang ibalik ang isang kahon ng mga lumang dokumento mula sa klinika, ngunit ang kanyang tunay na pakay ay hanapin ang opisina ni Severino. Nagtago siya sa likod ng malaking hagdanan, malapit sa fire exit ng executive floor. Ang amoy ng mamahaling kape at floor wax ay sumasakal sa kanyang ilong. Pilit niyang pinigil ang kanyang paghinga nang marinig niya ang mga pamilyar na boses mula sa bukas na pinto ng opisina. The foreign investors have agreed to the terms. Ibebenta natin ang Nabota Sport ng mas mababa sa market value, pero mapupunta sa mga personal offshore accounts natin ang komisyon. Kalmadong ulat ni Seven ang tunog ng yelo na tumatama sa baso ng alak ay sumunod. At ang mga trabahador? Boses ni Doña Milagros malamig at walang pakialam. Ang mga taong pilit na kinupkop at binigyan ng benepisyo ng tangakong bayaw? Gaya ng plano, Doña Milagros, lahat ng utang ng subsidiary company ay ipapasa sa union ng mga manggagawa bago nating ideklarang bankrupt ang port. Sila ang magbabayad ng utang natin habang buhay.
Pababagsakin natin sila hanggang sa magkandabaon sila sa utang at walang mag-iisip na tayo ang kumita. Sagot ni Sevin. Kinagat ni Tala ang kanyang sariling kamao hanggang sa maramdaman niya ang init ng sarili niyang dugo sa kanyang mga labi. Pinigilan niyang gumawa ng kahit anong ingay habang naririnig ang mahinang pagtawa ng ginang. Ang buhay ng mga taong nagpapakahirap sa pantalan, mga taong katulad niya na nagbibilang ng barya araw-araw, ay ibinebenta ng mga halimaw na ito habang umiinom ng mamahaling alak. Ang galit ni Tala ay hindi na lang para sa kanyang kapatid. Ito ay para sa bawat taong pinaglalaruan ng mga nakaupo sa itaas. Nang makatiyak siyang umalis na ang dalawa patungo sa boardroom, tahimik na gumapang si Tala papasok sa opisina ni Seven walang inaksayang oras. Sa ilalim ng makapal at mamahaling carpet malapit sa mesa, gaya ng itinuro sa kanya ni Don Tadeo nung nakaraang gabi, nandoon ang isang nakatagong vault. Habang nanginginig ang mga kamay at umaasa sa memorya ng mga numerong ibinulong ni Tadeo, pinihit niya ang lock. Bumukas ang malamig na bakal ng vault nang walang ingay. Sa loob nito, nakapatong ang isang itim na hard drive at isang makapal na folder na naglalaman ng mga orihinal na titulo at listahan ng mga offshore accounts. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Tala. Ipinasok niya ang mga ito sa ilalim ng kanyang lumang jacket, idinikit ng mahigpit sa kanyang dibdib, at mabilis na lumabas ng opisina bago pa man may makapansin. Kinabukasan, pagkatapos matiyak na ligtas at nagpapahinga si Nico sa klinika ni Dr. Teresa, naglakad pabalik si Tala sa kanilang inuupahang kwarto sa Quiapo. May plano na si Don Tadeo at kailangan niyang gampanan ang kanyang bahagi ng walang pagkakamali. Bago pa man siya makarating sa tapat ng kanilang pinto, naamoy na niya ito, ang pamilyar, matapang, at nakakasukang amoy ng jasmine at musk. Nakaparada sa gilid ng madilim na eskinita ang isang itim na SUV. Sa loob ng kanilang maliit at maruming kwarto, nakaupo si Doña Milagros sa kaisa-isang upuang kahoy habang ang mga nakasuit na tauhan ay nakatayo sa labas. Nakatitig ang ginang sa paligid. Ang ilong ay bahagyang nakakunot dahil sa amoy ng amag at kahirapan. Akala ko ba matalino ka, Tala? Panimula ni Milagros, ang boses ay kalmado ngunit punong-puno ng pangungutya. Tinanggihan mo ang tulong ko. Itinapon mo ang gatas na ipinadala ko. At ano ang napala mo? Halos mamatay ang kapatid mo sa labas ng ospital. Ang tigas ng ulo mo, pero ang kapatid mo ang nagbabayad. Pumasok si Tala at isinara ang pinto. Yumuko siya, pilit na ginagawang nanginginig ang kanyang mga balikat. Hinayaan niya ang kanyang buhok na tumabing sa kanyang mukha upang itago ang nagliliyab na galit sa kanyang mga mata. Sa loob ng bulsa ng kanyang palda, ang kanyang hinlalaki ay mahigpit na nakadiin sa pindutan ng record ng lumang keypad cellphone ni Nico. Parang awa niyo na po, Doña Milagros. Garalgal na pakiusap ni Tala, ginagaya ang tono ng isang taong nawalan na ng pag-asa. Huwag niyo na pong idamay si Nico. Gagawin ko po ang gusto niyo. Aalis po kami. Ngumiti si Milagros, isang nangiti ng tagumpay na inaasahan niyang makita mula sa mga taong sa tingin niya ay nabibili. Tumayo siya, dahan-dahang naglakad palapit kay Tala at marahang hinawakan ng baba ng dalaga upang iangat ang mukha nito. Mabuti naman at natauhan ka. Ganyan dapat. Ang utang na loob ay binabayaran ng pagsunod. Wika ng ginang, ang mga mata ay nanliliit sa kasiyahan. Binigyan kita ng pagkakataon, Tala. Gusto ko lang na manahimik ka tungkol sa nakita mo. Kung anumang ilusyon ang meron ka na buhay pa ang bayaw ko, ibaon mo na yan. Tadeo is gone. He drank the poison we prepared for him at hindi na siya babalik. At ngayon, ako na ang batas sa Villarreal Cargo. Patuloy na nagkunwaring umiiyak si Tala. Ang kanyang paghikbi ay tumulong upang matakpan ang mahinang click mula sa loob ng kanyang bulsa
Nang bitawan niya ang pindutan ng cellphone, nakuhanan na niya ang mismong pag-amin ng ginang mula sa sarili nitong mga labi. Ito ang mangyayari. Patuloy ni Milagros, binuksan ang kanyang mamahaling bag at naglabas ng isang makapal na sobre. Ibinagsak niya ito sa ibabaw ng maruming mesa. Iyan ay kalahating milyon. Kunin mo ang kapatid mo, umalis kayo ng Maynila at wag na kayong babalik. Kung makikita ko pa ang pagmumukha niyo rito, sisiguraduhin kong kada susunod na atakihin ng hika ang kapatid mo, wala ng ospital na tatanggap sa inyo kahit magbayad ka pa ng ginto. Tiningnan ni Tala ang sobre. Ang dami ng perang yon ay sapat upang hindi na sila magutom ni Nico sa mahabang panahon. Ngunit bawat papel sa loob nito ay may bahid ng dugo at pagnanakaw. Opo, opo, Doña Milagros. Aalis po kami. Sagot ni Tala, ang tinig ay puno ng pagkatalo. Dinampot ni Tala ang sobre. Ang hawakan ng maruming pera ay nagbigay ng matinding panginginig. Sa kanyang sikmura, parang hinahawakan niya ang lason na muntik nang pumatay kay Tadeo. Tinalikuran siya ni Milagros nang may pandidiri at lumabas ng pinto. Tiwala na nabili na niya ang katahimikan ng isang mahirap na babae. Nang marinig ni Tala ang pag-andar ng makina ng SUV palayo sa eskinita, ang kanyang pekeng paghikbi ay unti-unting napalitan ng isang malalim na paghinga. Hinugot niya ang lumang cellphone mula sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ang screen na nagpapakita ng tumatakbong oras ng recording. Sa klinika naghihintay si Don Tadeo. Nang ibigay ni Tala ang hard drive at iparinig ang audio recording, ang mukha ng matandang bilyonaryo ay nagliwanag sa unang pagkakataon. Walang bakas ng panghihina. Ang natitirang epekto ng lason ay tuluyan ng nawala. Pinalitan ng determinasyon ng isang taong handang bawiin ang kanyang kaharian. Ginawa mo ang parte mo, Tala. Ngayon, oras na para gawin ko ang sa akin. Wika ni Tadeo, inaayos ang kanyang gusot na polo na parang isang hari na nagsusuot ng kanyang baluti. Bukas ang araw ng pagpupulong ng Board of Directors. Bukas nila ipapahayag ang formal na paglilipat ng poder kay Milagros. Tumingin si Tadeo kay Tala. Ang mga mata nito ay puno ng respeto na hindi niya kailanman ibinigay sa kahit sinong empleyado niya. Gusto kong kasama ka bukas pagpasok ko sa boardroom. Utos ni Tadeo. Nagulat si Tala. Ang ideya na tumuntong sa harap ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa syudad ay sapat na para manginig ang kanyang mga tuhod. Wala po akong maitutulong doon, Don Tadeo. Isa lamang po akong naglalako ng lugaw. Wala akong lugar sa ganoong klaseng mundo. Mabilis na tanggi ni Tala, ang hiya ay muling gumagapang sa kanyang sistema. Ngunit umiling si Tadeo. Hindi ito tungkol sa pera o katayuan, Tala. Ikaw ang nakakita sa kanila nung akala nila ay walang nakatingin. Ikaw ang nagdala sa akin dito. At bukas, gusto kong makita ni Milagros at Sev na ang taong nagpabagsak sa kanila ay hindi isang bilyonaryo o politiko, kundi ang mismong babaeng inakala nilang mabibili nila ng pera at takot. Kinabukasan, ang Villarreal Cargo Headquarters ay napuno ng mga bulaklak, tila isang marangyang burol na nagpapanggap na isang pagdiriwang ng bagong simula. Ang umaga ng itinakdang pagpupulong ay sumalubong na may mabigat at maulap na kalangitan, tila nakikiramay sa pekeng pagluluksa na gaganapin sa loob ng Villarreal Cargo Headquarters. Sa loob ng maliit na klinika ni Dr. Teresa, ang hangin ay siksik sa tensyon. Habang si Nico ay tahimik na natutulog sa ilalim ng impluwensya ng gamot, sina Tala, Tadeo, at ang doktora ay abala sa huling paghahanda. Suot ni Don Tadeo ang isang malinis, ngunit simpleng polo shirt na binili ni Dr. Teresa mula sa malapit na Tiangge. Malayo ito sa mamahaling Italianong seda na suot niya noong gabing muntik na siyang mamatay, ngunit ang awtoridad na nakabalot sa kanyang pagkatao ay hindi nabawasan kahit katiting. Sa tulong ni Dr. Teresa, lihim nilang nakontak si Attorney Mendoza,
ang nag-iisang abogado ng pamilya Villarreal na hindi nabili ng pera ni Milagros. Samantala, nakatitig si Tala sa isang lumang salamin na may basag sa gilid. Suot niya ang kanyang pinakamaayos na damit, isang kupas ngunit malinis na puting blusa at itim na palda na ginagamit niya kapag nagsisimba. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang mga kamay na kanina pa nanginginig habang sinusuklay ang kanyang buhok. Papasok siya sa pugad ng mga ahas, haharap siya sa mga taong sanay mandurog ng mga katulad niya. "Natatakot ka," boses ni Tadeo mula sa kanyang likuran. Hindi ito tanong, kundi isang pahayag ng katotohanan. Ibinaba ni Tala ang suklay. Sino po ang hindi matatakot? Kahit hawak natin ang ebidensya, sila pa rin ang batas sa mundong gagalawan natin ngayon. May mga tauhan sila. May pera. Paano kung palabasin nilang baliw kayo o peke ang mga ebidensya? Lumapit si Tadeo. Para sa isang taong kilala sa pagiging walang puso sa negosyo, ang kanyang mga mata ngayon ay nagpapakita ng isang bihirang pag-unawa. Nang mapulot mo ako sa Quiapo, Tala, ano ang unang naisip mo nang makita mo ang dugo at ang mamahaling damit ko? Tanong ng matanda. Napalunok si Tala. Inaalala ang malansang amoy ng gabing iyon. Naisip ko po na malaking gulo ang papasukin ko, na dapat umiwas na lang ako para makabili ng gamot ni Nico. Ngunit hindi ka umiwas. Pinili mong pasanin ang bigat ko dahil ang konsensya mo ay mas matibay kaysa sa takot mo sa gulo. Wika ni Tadeo, ang boses ay matatag. Ang mga taong katulad ni na Milagros at Sev, nakakapit sila sa kapangyarihan dahil inilalagay nila sa isip ng mga tao na hindi sila pwedeng kalabanin. Ang takot na nararamdaman mo ngayon ay hindi sayo. Iyan ang takot na pilit nilang itinanim sa isip mo noong tinapakan nila ang dangal mo at tinakot ang kapatid mo. Ngayon, oras na para ibalik natin ang takot sa kanila. Sa labas ng klinika, naghihintay ang isang simpleng sedan na dala ni Attorney Mendoza. Sumakay sila at binagtas ang kalsada patungo sa pinakamataas na gusali sa Makati. Sa loob ng executive boardroom sa ika-50 palapag ng Villarreal headquarters, ang kapaligiran ay amoy tsampan at mamahaling pabango. Ang mahabang mesa na gawa sa mahogany ay pinalilibutan ng mga miyembro ng Board of Directors. Lahat ay nakasuot ng maiitim na suit bilang tanda ng pagluluksa. Sa dulo ng mesa, sa pwestong matagal na inangkin ni Tadeo, nakaupo si Doña Milagros. Suot niya ang isang eleganteng itim na damit. Ang kanyang mga mata ay nagkukunwaring malungkot, habang si Sev ay nakatayo sa kanyang tagiliran, mukhang tapat at handang maglingkod sa bagong reyna. Sa likuran nila ay ang mga mamamahayag na inimbitahan upang idokumento ang paglipat ng kapangyarihan. Tumayo si Milagros, marahang pinunasan ng pekeng luha bago humarap sa mikropono. "Mga kasama, alam kong mabigat ang araw na ito para sa atin. Ang pagkawala ng aking bayaw na si Tadeo ay isang malaking dagok, hindi lang sa aming pamilya, kundi sa buong kumpanya, panimula ng ginang." Ang boses ay umaarte ng perpektong emosyon. Ngunit bilang nag-iisang natitirang haligi ng mga Villarreal, kailangan kong isantabi ang aking sariling paghihinagpis para sa kinabukasan ng ating mga empleyado. Kaya naman, formal kong tinatanggap ang responsibilidad bilang bagong chairman of the board. Ang pamilya at kumpanyang ito ay mananatiling matatag. Pumalakpak ang mga tao sa silid. Ang tunog ng palakpakan ay tila musika sa tainga ni na Milagros at Sev, ang huling selyo sa kanilang tagumpay. Inabot ni Sev ang isang makapal na dokumento kay Milagros, ang formal na deklarasyon ng pag-upo sa pwesto. Handa na ang mamahaling pluma upang pumirma ang ginang. Sa labas ng malalaking pintuan ng boardroom, nakatayo sina Tadeo, Tala at Attorney Mendoza. Pinigilan sila ng 2 malalaking security guard na tauhan ni Seveno. "Sir, bawal po ang pumasok. Private meeting po ito ng mga board members.
Pigil ng isang gwardya, hindi nakikilala si Tadeo dahil sa simpleng suot nito at sa pagbabago ng itsura. Matapos ang ilang araw ng pagkakasakit, tiningnan ni Tadeo ang gwardya mula ulo hanggang paa. Ang malamig, nakakapasong titig ng tunay na may-ari ay sapat na upang umurong ang lalaki. Ako ang nagpapasweldo sa iyo mula sa araw na pumasok ka sa kumpanyang ito. At sinasabi ko sa iyo ngayon, bumalik ka na sa pwesto mo bago ko tanggalin ang pangalan mo sa payroll ngayong minuto rin. Malamig ngunit nakakamatay na utos ni Tadeo. Ang gwardya ay namutla at dahan-dahang umatras. Walang alinlangan, hinawakan ni Tadeo ang malamig na brass handle ng malaking pinto na gawa sa kahoy ng oak. Sa loob ng boardroom, nakadikit na ang dulo ng pluma ni Milagros sa papel. Nakangiti siya, handang isulat ang unang letra ng kanyang pangalan upang tuluyang ariin ang ₱1,000,000 kumpanya. Nang biglang bumukas ang malaking pinto, ang tunog ng pag-inggit ng kahoy ay pumutol sa katahimikan at bumasag sa palakpakan. Lahat ng mata ay lumingon patungo sa pintuan. Ang kamay ni Milagros ay nanigas sa ere. Ang pluma ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila nakakita ng isang multo na bumangon mula sa sementeryo. Si Don Tadeo Villarreal, buhay, humihinga at may apoy ng paghihiganti sa mga mata ay nakatayo sa hamba ng pinto. At sa kanyang tabi, ang babaeng inakala ni Milagros na nabili na niya gamit ang ₱1,000,000 pampalayas. Si Tala, nakataas ang noo at hindi na nanginginig. Ang pagbagsak ng mamahaling pluma mula sa kamay ni Doña Milagros ay tila tunog ng pagguho ng kanyang sariling kaharian. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa matinding pagkabigla. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid na yon. Ang mga mamamahayag na kanina lang ay naghihintay ng litrato ng bagong reyna ng Villarreal ay sabay-sabay na nagtaas ng kanilang mga kamera. Ang mga flash ng ilaw ay nagkislapan, pilit kinukuha ang mukha ng bilyonaryong akala ng lahat ay matagal nang naging abo. Ngunit ang mga mata ni Tadeo ay hindi nakatuon sa mga kamera o sa mga miyembro ng board. Nakapako ito ng diretso sa mukha ng kanyang hipag. Si Sev, na kanina ay kalmadong nakatayo sa likod ng ginang, ay namutla. Ang mga panga niya ay tumigas. Ang kanyang mga kamay ay palihim na nanginig, habang pilit na kinakalma ang sarili. Ang multong dapat ay matagal nang inilibing sa kuyapo, ay narito ngayon, humihinga at nakatitig sa kanila. Naglakad si Tadeo papasok sa silid. Bawat yabag ng kanyang sapatos ay umaalingaw-ngaw sa mamahaling sahig. Sumunod sa kanya si Tala. Dala-dala ang isang lumang bag na naglalaman ng mga ebidensya at si Attorney Mendoza. Tita Deo. Nanginginig ang boses ni Milagros. Pilit siyang bumuo ng isang ngiti, isang desperadong pagtatangka upang iligtas ang sitwasyon. Umabante siya, umaaktong parang nag-aalalang kapamilya. Diyos ko, salamat at buhay ka. Lahat kami ay nag-alala. Huwag mong banggitin ang pangalan ng Diyos sa silid na ito, Milagros, malamig na utos ni Tadeo. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ang awtoridad nito ay nagpatahimik sa lahat. Huminto siya ilang hakbang mula sa ginang. At lalong huwag kang umarte na masaya kang makita akong humihinga dahil alam kong ginastos mo ang bawat sentimo ng oras mo nitong mga nakaraang araw para hanapin ang bangkay ko. Ang mga bulungan sa paligid ng mesa ay nagsimulang lumakas. Ang mga miyembro ng board ay nagkatinginan. Tadeo, you're obviously unwell. Baka side effect yan ng aksidente mo. Halika, paupuin muna natin ang chairman. Mabilis na singit ni Sev, sinusubukan pang agawin ang kontrol sa sitwasyon. Lumapit siya, umaaktong aalalayan ang matanda. Bago pa man makalapit si Sev, iniharang ni Attorney Mendoza ang kanyang sarili. Hindi ito aksidente, Mr. Llorente. Wika ni Attorney Mendoza. Kinuha niya ang isang manipis na brown envelope
mula sa kanyang briefcase at ibinagsak ito sa ibabaw ng makintab na mesa ng board. At hindi rin side effect. Ang nasa loob niyan ay ang medical at toxicology report mula kay Dr. Teresa Javier at kinumpirma ng St. Luke's Medical Center kagabi. Si Don Tadeo ay nilason gamit ang isang bihirang chemical compound na unti-unting nagpapatigil sa organ functions. Isang lason na, nakakatawang isipin, ay ini-import ng sariling kumpanya natin sa ilalim ng departamento ni Mr. Llorente. Nanlaki ang mga mata ni Sev. Naramdaman niya ang mga mapanuring tingin ng mga board members na ngayon ay nakatutok na sa kanya. This is absurd. Pilit na itinaas ni Milagros ang kanyang boses. Tinatapangan ang sarili kahit pa nanginginig na ang kanyang mga tuhod. Tumingin siya kay Tala nang may matinding pandidiri. Sino ang gumawa ng report na yan? Ang doktorang kaibigan ng babaeng ito? Ito ba ang ebidensya nyo? Isang kasabwat ng isang babaeng taga-squatter na pilit nang hihingi ng pera sa pamilya natin. Sa unang pagkakataon, umabante si Tala. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Sa harap ng mga pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya, tiningnan niya ng diretso ang ginang na pilit siyang idinikdik sa putik. Hindi po ako nanghingi ng pera sa inyo, Doña Milagros. Kalmadong sagot ni Tala. Ang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Kayo ang nagpilit na bigyan ako ng kalahating milyon kapalit ng pananahimik ko. Kayo ang nagpadala ng mga pagkaing hindi namin kailangan para siraan ako sa mga kapitbahay ko. At kayo rin ang nagpablock sa pangalan ng kapatid ko sa public hospital para mamatay siya sa hika ng walang tumutulong. Binuksan ni Tala ang lumang bag. Mula rito, inilabas niya ang itim na hard drive at ang makapal na folder na nakuha niya mula sa vault ni Sev. Ibinigay niya ito kay Attorney Mendoza na agad nag-abot ng mga kopya sa bawat board member. At kung hindi sapat ang mga salita ko, siguro po sapat na ang listahan ng mga offshore accounts ni Mr. Llorente, kasama ang pekadong kontrata ng pagbebenta ng Navota Sports sa mga dayuhan. Patuloy ni Tala. Ang bawat salita ay tila pako na itinatarak. Sa kabaong ni Milagros at Sevinan binuksan ng mga board members ang mga folder. Ang hangin sa silid ay mabilis na nag-init dahil sa galit ng mga nakakita ng ebidensya. Ang plano na ibenta ang pantalan at ipasa ang bilyong utang sa unyon ng mga manggagawa ay nakasulat ng malinaw sa papel, may pirma at selyo ng approval ni Sevi. Ngunit ang huling bala ay hindi pa naiputok. Nilabas ni Tala ang lumang keypad cellphone ni Nico. Pinindot niya ang play at itinapat ang speaker sa mikropono na nasa gitna ng mesa. Ang mahinang static ay sinundan ng isang boses na malinaw, nakatago ngunit puno ng pagyayabang. Tadeo is gone. He drank the poison we prepared for him at hindi na siya babalik. At ngayon, ako na ang batas sa Villarreal Cargo. Ang boses ni Milagros mula sa recording ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Walang puwang para sa pag-aalinlangan. Ang mga flash ng kamera ay tila bumulag sa ginang. Ang mukha niya ay namuti. Ang kanyang mga labi ay nag-umpisang manginig. Ang hiya, ang mismong salitang ginamit niya para durugin si Tatala, ay bumalik upang kainin siya ng buhay sa harap ng buong mundo. Napasandal si Milagros sa upuan, tuluyang nanghina, habang tinititigan ang kanyang sariling pagbagsak. Ngunit sa kabilang banda, si Sev ay may ibang plano. Nang makita niyang wala ng lusot, ang kalmado at propesyonal na maskara ng lalaki ay tuluyang nawasak. Ang kanyang mga mata ay nanlisik, hindi sa takot, kundi sa puot ng isang taong inangkin ng ambisyon, ngunit pinagkaita ng tagumpay. Mabilis na umatras si Sev, hinablot ang isang mabigat at matulis na letter opener mula sa mesa. At sa isang mabilis na galaw, sumugod siya patungo sa kinaroroonan ni Tadeo at Tala. Ang bilis ng pangyayari ay tila nagpabagal sa pag-ikot ng oras sa loob ng boardroom.
Ang matulis na dulo ng letter opener na hawak ni Sev ay kumislap sa ilalim ng fluorescent light, nakatutok sa direksyon ni Don Tadeo. Ang matagal ng kinikimkim na galit ng isang taong buong buhay na nakaramdam ng paghama ay biglang umapaw. Para bang sa sandaling iyon, nais niyang tapusin ang lahat ng sakit at aninong matagal nang bumabagabag sa kanyang mga pangarap. Subalit bago pa man tumama ang patalim, mabilis na humakbang si Tala paharap, handang saluhin ang saksak upang protektahan ang matanda. Ngunit hindi ito hinayaan ni Tadeo. Sa isang mabilis at kalkuladong galaw ng isang lalaking lumaki sa pakikipaglaban sa mga kalsada bago naging bilyonaryo, hinablot ni Tadeo ang braso ni Tala pabalik at ginamit ang kanyang sariling tungkod upang hampasin ang pulso ni Sevius. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal na letter opener sa makintab na sahig ay sinundan ng daing ng sakit mula kay Sev. Bago pa siya makabawi, dumagsa na ang mga gwardya na kanina pa nakatayo sa labas at mahigpit siyang pinigilan pababa sa sahig. Buhay ko ang ibinigay ko sa kumpanyang ito. Ginigigil na sigaw ni Sev. Ang mukha ay nakadiin sa malamig na marmol habang pilit na nagpupumiglas. Ako ang gumawa ng mga maduduming trabaho para sa inyo. Ako ang nagpalaki ng kita nyo. Pero hanggang kailan ako magiging tau-tauhan lang? Hanggang kailan ako tatanggap ng mumo? Lumapit si Tadeo, nakatingin pababa sa lalaking tinuring niyang kanang kamay sa loob ng 2 dekada. Ang kanyang mga mata ay walang awa. Hindi ka naging tau-tauhan dahil sa akin, Sev. Naging ganyan ka dahil sa kasakiman mo. Malamig na tugon ni Tadeo. Binigyan kita ng porsyento, binigyan kita ng kapangyarihan. Pero ang gusto mo ay hindi pag-unlad, kundi ang magnakaw mula sa mismong mga taong nagtatrabaho sa ilalim mo. Ang katapatan mo ay hindi sa kumpanya, kundi sa bulsa mo. Binaling ni Tadeo ang kanyang tingin sa mga gwardya. Dalhin niyo siya sa labas, naghihintay na ang mga pulis sa lobby. Nang kaladkarin si Sev palabas ng silid, lumingon si Tadeo sa kabilang dulo ng mesa. Naroon si Doña Milagros, nakaupo pa rin sa kabisera. Ang kanyang mamahaling itim na damit ay hindi na nagmukhang kasuotan ng reyna, kundi isang damit ng bilanggong naghihintay sa kanyang sentensya. Ang mga mamamahayag ay tahimik na nagmamasid. Kinukuha ang bawat detalye ng pagbagsak ng ginang. Tadeo, basag at nanginginig na boses ni Milagros. Wala na ang matapang na tono. Sinubukan niyang gamitin ang huling sandata ng mga mapanlinlang, ang utang na loob ng pamilya. Ginawa ko lang ito para sa pangalan natin, para maprotektahan ang pamana ng kapatid mo. Huwag mong dungisan ang pangalan ng kapatid ko. Matigas na putol ni Tadeo. Naglalakad papalapit sa kanya. Ang ginamit mo ay hindi pagmamahal sa pamilya. Ginamit mo ang salitang hiya at utang na loob para manipulahin ang mga taong nasa paligid mo. Ginawa mong sandata ang kahirapan ng iba para itaas ang sarili mo. Tumigil si Tadeo sa harap niya. Iniabot ni Attorney Mendoza ang isang folder. Binuksan ito ni Tadeo at itinapon ang mga papeles sa harapan ng ginang. Ito ang bago mong katotohanan. Milagros. Wika ni Tadeo. Hindi kita ipapakulong. Ang makulong ay masyadong magaan para sa isang taong ang pinakamamahal sa mundo ay ang kanyang reputasyon. Mas malala pa doon ang parusa mo. Napakunot ang noo ng ginang. Hindi maintindihan ang ibig sabihin ng matanda. Tinatanggalan kita ng karapatan sa lahat ng pondo ng pamilya. Ang mga shares na nakapangalan sa iyo ay ipapasa sa foundation para sa mga anak ng mga manggagawa sa Pantalan. At simula sa araw na ito, tinatanggalan kita ng karapatang gamitin ang apelyidong Villarreal. Walang emosyong deklarasyon ni Tadeo. Ang mga salitang iyon ay parang kumukulong asido na ibinuhos sa mukha ng ginang. Ang pera ay maaari niyang kitain, ngunit ang pangalan, ang prestihiyo, ang respeto ng alta sosyedad na kanyang pinaghirapang buuin gamit ang manipulasyon. Ang lahat ng ito ay tinanggal sa kanya sa harap ng mga kamera. Hindi mo pwedeng gawin ito. Bulong ni Milagros, ang luha ng totoong takot ay nagsimula.
nang tumulo. Nagawa ko na, sagot ni Tadeo. Bibigyan kita ng 2 oras para kunin ang mga personal mong damit sa mansyon. Pagkatapos noon, wag na wag ko nang makikita ang pagmumukha mo sa mga ari-arian ng pamilya. Umalis ka na sa kumpanya ko. Ang pagbaba ni Milagros sa building ng Villarreal headquarters ay naging isang pampublikong eksena. Wala nang mga gwardyang nag-escort sa kanya ng may paggalang. Naglakad siyang mag-isa, bitbit ang isang maliit na bag. Habang sinusundan ng mga mapanghusgang tingin ng mga empleyado na matagal niyang minaliit. Nang marating niya ang labas ng gusali, ang mainit na sikat ng araw ay tila sumusunog sa kanyang balat. Pilit siyang naglakad patungo sa kalsada upang pumara ng taxi dahil pati ang pribadong sasakyan at driver ay kinuha na sa kanya. Sa gilid ng bangketa, binuksan niya ang kanyang bag upang kunin ang kanyang mamahaling salamin. Pilit na itinatago ang mga luha ng pagkatalo. Ngunit dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay, nahulog ang kanyang mamahaling lipstick. Ang gintong lalagyan ay gumulong sa maruming semento at naputol ang pulang kulay na iwang nakakalat sa lupa na parang dugong tumulo mula sa kanyang nawasak na dangal. Yumuko si Milagros upang pulutin ito, eksakto sa paraang pinilit niyang paluhurin si Tala upang pulutin ang kanyang panyo sa maruming klinika. Ngayon, siya ang nasa putik at wala nang babalik upang bigyan siya ng awa. Sa loob ng boardroom na ngayon ay tahimik na at nilisan na ng mga tao. Naiwan sina Tadeo at Tala. Ang matanda ay umupo sa kabisera, malalim na bumuntong hininga. Pagkatapos, nilabas niya ang kanyang tsekera at isang itim na pluma. Pumirma siya sa ibaba ng tseke at iniwan itong blangko sa bahagi ng halaga. Inusog niya ang papel patungo kay Tala. Nagugutom ka pa ba, Tala? Tanong ni Tadeo. Ang boses ay puno ng pasasalamat na hindi maipaliwanag ng simpleng salita. Isulat mo ang kahit anong numero na gusto mo. Bahay, ospital para kay Nico, negosyo. Ikaw ang pumili. Utang ko sa iyo ang buhay ko at ang kumpanyang ito. Tinitigan ni Tala ang makintab na papel na nasa ibabaw ng mesa. Ang papel na maaaring magpabago sa buhay nila ni Nico ng tuluyan. Tinitigan ni Tala ang blangkong tseke na nasa ibabaw ng makintab na lamesa. Ang maliit at matulis na pirma ni Don Tadeo sa ibaba nito ay parang isang susi na kayang magbukas ng pinto patungo sa isang mundong hindi niya kailanman inisip na mararating niya. Wala nang gutom, wala nang takot sa tuwing aatakihin ng hika si Nico. Wala nang matang mapanghusga mula sa mga taong sumusukat sa halaga ng tao base sa nakikita sa pitaka. Ang kailangan lang niyang gawin ay isulat ang halaga. 1,000,000? 10,000,000? Hindi kukurap ang bilyonaryo sa kanyang harapan. Dahan-dahan, inangat ni Tala ang kanyang kamay. Ang mga daliri niyang magaspang na may mga bakas ng paso mula sa pagpapakulo ng mantika at sabaw ng lugaw ay humaplos sa makinis at mamahaling papel ng tseke. Ang lamig ng kwarto ay biglang napalitan ng isang mainit at nakakapasong pakiramdam sa kanyang dibdib. Ito ang kabayaran. Ito ang halaga ng kanyang kabutihan. Tumingala si Tala. Sinalubong ang mga mata ni Don Tadeo na naghihintay na may paggalang at pag-unawa. Ngunit imbes na kunin ang pluma para magsulat, inilagay ni Tala ang kanyang hintuturo sa gilid ng tseke at dahan-dahan itong itinulak pabalik sa gawin ng matanda. Napakunot ang noo ni Tadeo. Hindi sapat. Kung gusto mo, ipapapasok ko si Attorney Mendoza para gumawa ng kontrata ng trust fund. Sobra-sobra po ito, Don Tadeo. Malumanay na putol ni Tala. May manipis na ngiti sa kanyang mga labi na hindi gawa sa pagyayabang, kundi sa purong kalayaan. Ngunit hindi ko po ito matatanggap. Natahimik ang bilyonaryo. Sa buong buhay niya, ang pera ang naging solusyon sa lahat. Ang pera ang bumili ng katapatan. Ang pera ang nagtakip sa mga kasalanan. At ang pera ang pabuya sa mga nanalo.
Para sa isang taong galing sa putikan na gaya ni Tala, ang pagtanggi sa ganitong halaga ay isang bagay na imposibleng intindihin ng mga nakatira sa Turengaring. Bakit? Tanong ni Tadeo. Ang boses ay may bahid ng pagkalito at kaunting inis, hindi dahil tinanggihan siya, kundi dahil hindi niya maintindihan ang lohika ng babae. Tala, alam kong mataas ang dignidad mo, pero ang dignidad hindi nakakabili ng gamot. Ang dignidad hindi nagpapakain. May kapatid kang may sakit. Bakit mo paparusahan ang sarili mo kung pwede mo namang kunin ang premyong nararapat sa iyo? Huminga ng malalim si Tala. Ang mga salitang nanggaling sa matanda ay tama, ngunit may kulang. Don Tadeo, noong gabing nakita ko kayong nakabulagta sa eskinita. Ang huling pera ko na pambili sana ng gamot ni Nico ay 50 piso. Muntik na mamatay ang kapatid ko dahil ipinambayad ko ang perang iyon para sa dextrose nyo. Panimula ni Tala. Ang tinig ay kalmado, ngunit bawat salita ay bumabaon. Kung kukunin ko po ang tseke na ito, lalabas na ang 50 pisong itinulong ko ay isa lamang puhunan. Lalabas na ginawa ko ang kabutihan dahil alam kong may babalik na milyones. Umiling si Tala. Ang mga mata ay nagliliwanag sa katatagan. Hindi ko po kayo niligtas para ibenta ang awa ko sa inyo. Niligtas ko kayo dahil ang buhay ng tao, mayaman man o mahirap, ay hindi dapat iniiwan sa kalsada. Kung tatanggapin ko ang pera nyo bilang bayad sa buhay nyo, anong pinagkaiba ko kina Milagros at Sev na nagbigay ng presyo sa pagkatao nyo? Natigilan si Tadeo. Ang mga mata ng matanda ay nanlaki ng bahagya at ang kanyang panga ay tumigas. Sa loob ng maraming taon, pinaligiran siya ng mga taong may presyo. Ang marinig na may mga bagay sa mundong hindi pwedeng tapatan ng pera ay isang nakakapangilabot na katotohanan na matagal na niyang nakalimutan. Ang pera ay madaling maubos, Don Tadeo. At kapag naubos yan, utang na loob na naman ang itatawag niyo sa akin. Patuloy ni Tala. Dinampot niya ang kanyang lumang bag. Ang gusto ko lang po sana ay ang karapatan kong maglakad sa Quiapo na walang nagtatawag sa akin na bayaran ng mga Villarreal. Gusto ko po na balang araw, kapag tiningnan ako ni Nico, alam niyang ang pinagpapakain ko sa kanya ay galing sa pawis ko at hindi mula sa awa ng iba. Tahimik na pinanood ni Tadeo si Tala na tumayo at nag-ayos ng kanyang damit. Bago pa man tuluyang makatalikod ang dalaga, nagsalita ang matanda. Kung ganoon, walang tseke, walang donasyon, walang awa, wika ni Tadeo. Tumayo siya at inayos ang kanyang kwelyo. Ang awtoridad ay bumalik sa kanyang tindig, ngunit may kasamang malalim na paggalang. Pero bilang isang negosyante, hindi ako pumapayag na may nakabinbing utang. Hindi ako nagbibigay ng limos, Tala. Nag-i-invest ako sa mga taong may halaga. Huminto si Tala at nilingon ang matanda. Ang kumpanya ko ay naghahanap ng mga taong magpapatakbo ng isang bagong programa sa Nabota Sport, isang livelihood at feeding program para sa mga anak ng mga manggagawa upang hindi sila gumaya kay Sev na nilamon ng inggit dahil lumaking walang boses. Babayaran ng kumpanya ang lahat ng legal permits at supplies. Gusto kong ikaw ang mag-manage ng pwestong yon. Direktang alok ni Tadeo. Ito ay trabaho, Tala. Walang utang na loob. Suswelduhan ka base sa sipag mo at kung magkamali ka, tatanggalin kita. Fair trade. Tiningnan ni Tala ang matanda. Wala nang maskara ng manipulasyon. Walang nakatagong agenda na ginagawa ni Milagros noon. Ito ay purong negosyo at paggalang. Isang pagkakataong pinaghirapan niya at hindi inilimos. Dahan-dahan, gumuhit ang isang totoong nangiti sa mga labi ni Tala. Basta po ako ang pipili ng brand ng gatas at gamot para sa mga bata. Sagot ni Tala. Ang boses ay may halong tapang at biro na nagpabawas sa bigat ng paligid. Ngumiti rin si Tadeo, isang bihirang pagkakataon para sa isang taong tinaguriang walang puso. Deal.
Nang lumabas si Tala ng boardroom, hindi na siya ang nanginginig na babaeng taga-squatter. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na marmol ay magaan at puno ng pag-asa. Iniwan niya sa loob ng kwartong yon ang nakakalasong yaman ng mga Villarreal, ngunit baon niya ang kaligtasan at dignidad na walang sino man ang makakanakaw muli. Ang bango ng ginisang bawang at luya ay humahalo sa maalat na ihip ng hangin mula sa dagat ng Navotas. Hindi na ito ang amoy ng lansa at nabubulok na basura na nakasanayan ni Tala sa Quiapo. Sa halip, ito ay amoy ng bagong simula. Sa ilalim ng isang malapad na bubong na gawa sa matibay na semento at bakal, abala ang mga kababaihan, mga asawa ng mga manggagawa sa pantalan, sa paghahanda ng masusustansyang pagkain para sa mga bata sa komunidad. Sa gitna ng lahat, nakasuot ng malinis na asul na apron, naroon si Tala. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at may tiyak na direksyon. Wala na ang kaba sa kanyang mga balikat. Pinalitan ito ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang mga taong nakatawid sa bagyo ang nakakaalam. Ate, nakabili na ako ng mga bagong notebook para sa school bukas. Sigaw ni Nico habang tumatakbo patungo sa kanya. Suot ng bata ang kanyang puting uniforme. Malinis ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ngunit ang pinakamahalagang bagay para kay Tala ay ang tunog ng pagtakbo ng kanyang kapatid. Wala nang garalgal na tunog sa bawat hakbang, wala nang matinis na sipol sa bawat paghinga. Ang hangin ay malayang dumadaloy sa baga ni Nico, kasing laya ng kanilang buhay ngayon. Dahan-dahan lang, Nico, baka madapa ka. Paalala ni Tala. Ang boses ay puno ng tamis at kalinga. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng Livelihood Center. Bumaba si Don Tadeo. Suot ang kanyang pamilyar na awtoridad, ngunit may kasamang nangiti na hindi na kailangang itago. Hindi na siya ang biktima ng lason at hindi na rin siya ang bilyonaryong nag-iisa sa kanyang tore. Mukhang mas masarap ang amoy ng kusina mo kaysa sa boardroom ko, Tala. Biro ng matanda habang lumalapit. Mas masarap po talaga ang pagkaing pinaghirapan, Don Tadeo. Sagot ni Tala, iniaabot ang isang mangkok ng mainit na arroz caldo. Ang parehong pagkain na naging mitya ng kanilang pagkikita, ngunit ngayon ay simbolo na ng kanilang tagumpay. Nag-usap sila tungkol sa pag-unlad ng programa. Ibinalita ni Tadeo na ang unyon ng mga manggagawa ay opisyal ng may-ari ng isang bahagi ng kumpanya, isang bagay na kailanman ay hindi pinangarap ng mga ito. Noong panahon ni Seven, ang korupsyon ay unti-unti nang nalilinis at ang bawat barya ay napupunta na sa tamang pinaglalaanan. Kumusta ang kabilang panig? Tanong ni Tala. Ang tinutukoy ay ang mga taong nagtangka sa kanilang buhay. Sandaling tumingin si Tadeo sa malayo. Si Sev ay nahatulan na ng habambuhay na pagkabilanggo. At si Milagros, nakita siya ni Attorney Mendoza noong isang linggo sa isang maliit na palengke sa probinsya. Namumuhay siya sa isang maliit na paupahang kwarto. Sinusubukang ibenta ang mga huling alahas na natira sa kanya. Ngunit ang pinakamabigat na parusa sa kanya ay hindi ang kahirapan, kundi ang katotohanang walang sino man sa dati niyang mga kaibigan ang tumitingin o kumakausap sa kanya. Ang hiya na kinatatakutan niya ang naging selda niya. Tumango si Tala. Hindi siya nakaramdam ng galit, kundi isang malalim na katahimikan. Ang karma ay hindi laging dumarating sa anyo ng kidlat. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng pagiging invisible sa mundong dati mong pinagharian. Nang papalubog na ang araw, naglakad si Tala patungo sa pampang ng dagat kasama si Nico. Ang langit ay nagkulay kahel at lila. Sumasalamin sa tubig na dahan-dahang humahaplos sa buhangin. Ate? Tawag ni Nico habang nakatingin sa malayo. Salamat po. Salamat dahil hindi kayo bumitaw. Huminga ng malalim si Tala. Naramdaman niya ang init ng araw sa kanyang balat at ang lamig ng tubig sa kanyang mga paa. Ang 50 pisong itinaya niya noong gabing iyon sa Quiapo
ay nagbunga ng isang kayamanang hindi mabibilang ng kahit anong bangko. Hindi ako ang nagligtas sa atin, Nico. Bulong ni Tala habang nakatitig sa papalubog na araw. Ang kabutihan ang nagligtas sa atin. At ang katotohanan kahit gaano tayo kaliit sa mata ng mundo, ang ating dangal ay hindi kailanman pwedeng bilhin. Sa dapit hapong yon, habang ang hangin ay payapang dumadaloy sa kanilang paligid, alam ni Tala na ang kanyang laban ay tapos na. Hindi na siya ang bituin na nagtatago sa dilim. Siya na ang liwanag na gagabay sa kanyang sariling landas, taas noo at may malayang paghinga.